sinampalataya ng pagsunod ng Diyos. Suma sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawa ng katotohanan ay nalipat mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Ikinagagalak po namin na muli namin kayong makapiling mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito at nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa inyong ginagawang mga pagsusuri. Upang katulad po ng napakarami ng mga tao, nagbigay po sila ng kanilang panahon para pakinggan, suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, kaya po nagliwanag sa kanila ang mga katotohanan ng aral na ito ang naging dahilan. Kaya sila po ay nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Teresita Eusebio. Pakinggan at panoorin na po natin ang aming isinagawang interview. Ang talagang unang pong naranasan sa Iglesia ni Cristo, tinanggap ko yung mga katotohanan. Kasi nakita ko sa Biblia binasa sa harap ko. At from then on, yung mga maling aral, siyang nilimit ko. Kasi yun po ang gusto ng Diyos At may pangako po siya doon pag sumusunod ka. Ako pong si kapatid na Teresita Dizon Eusebio. Nakaanib po ako sa lokal ng Epanalo San Juan, distrito ng Metro Manila East. Sa kasalukuyan po, ako po ay diakonesa sa lokal. Ako po ay isang registered nurse, registered midwife, licensed teacher, master's degree in education, major administration and supervision, and educational doctor of education, major educational management. Bago ako po ay nag-retired na Assistant Vice President ng isang malaking university sa Manila. At kasalukuyan po, ako po ay nagpa-part-time as officer in charge sa Philippine Cheng Kuang University. Po ay nag-asawa ni kapatid na Ricardo Eusebio, Pangulong Diakono po sa San Juan, sa Epanalo San Juan. May 3 po ako anak at may 3 apo. Bago po ako naging Iglesia ni Cristo, ako po ay masiglang kaanib sa Aglipay. Ang kinaiba po ng Aglipay sa Katoliko, ang Aglipay na pare may asawa, pero ang Katoliko po wala. Pero sa practices, parehas po. Kaya po nung ako po ay isa pang Aglipay, lahat po ng aktibidad ng simbahan, nandun ako. Hindi lang ho nila ako mabigyan ng mabigat na tungkulin kasi bata po ako. Pero pagka meron sa simbahan, nandun po ako. Bago ko pumasok sa simbahan, may holy water doon. Talaga naman po wala akong kalimot na nag-aantanda. May posisyon. Umiilaw po ako sa posisyon. Katunayan po na ako po ang sumunod na pangalawang linya po. Ako na kagad ang makikita nyo Kasi ganun po talaga ang paniniwala ko. Bata pa lang ako, meron na akong pagkakilala sa Diyos. At ganun ang aking paniniwala na ako'y nababanal habang ang mga bagay na yun ay ginagawa ko. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo kasi po may mga kalaro ako, mga kataong iba, pinsan ko, iglesia. So narinig ko yung term na Iglesia ni Cristo, pero bata ka hindi mo iniintindi yun. Pero dahil po nalipat kami ng bahay, ang lelang po kasi lola yan, pero sa amin po sa Mandaluyong lelang. Ang lelang po, namimiss ko po siya. So ang ginagawa ko po, every patapos ng klase, naglalakad ako ng malayo, binibisita ko ang lelang ko. At sa pagbisita ko, may nakita akong nagtuturo, bumubuklat ng Biblia. Doon ko po unang narinig ang aral ng iglesia. Doon ko po unang narinig na iisa ang Diyos. Sabi ko, talaga naman isa lang ang Diyos. Kagaya namin sa Aglipay, isa lang naman ang Diyos. Kaya lang, wala isang binanggit na persona. Kami may persona sa Aglipay. Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, dahil sa madalas kong pagdalaw, natadalas din ang pag-upo ko at para ng lesson. Marami po kasing ang pagkakaiba, ang aral sa iglesia
kumpara sa aral namin. Isa pa po, nung kaunahan pong sumamba ako, dahil parang nag-interesado ako, sumama ako sa mga pinsan ko na sumamba. Ang una ko po talagang nakita, itong lang Manalo. Wala na po ako nakita ibang lokal kasi ito po talaga ata lokal ng Mandaluyong ng panahon na yun. Ay, kakaiba sa loob ko. Wala akong holy water. Wala din. Kasi sa holy water po, may nakayong santo. Doon ka ako. Angel po, angel. Doon ka po, ano lang, tsaka ka magpukrus. Wala no. Simpleng-simple. Masarap pa. Lalo na magkasimplehan, walang tumatayo, walang lumalakad. Habang nagtuturo po yung ministro nila, tahimik, lahat ng kaayos. Lalo ako namangha. Kasi religyosa ako eh. Parang yun ang hinahanap ko. From then on, sumama na ako sa pagsamba. Ang talagang unang pong naranasan sa Iglesia ni Cristo, tinanggap ko yung mga katotohanan. Kasi nakita ko sa Biblia eh. Binasa sa harap ko. At from then on, yung mga maling aral, siyang nilimot ko. Kasi yun po ang gusto ng Diyos eh. At may pangako po siya doon pag sumusunod ka. Nung nagugustuhan ko na po ang iglesia, nagpaalam po ako sa magulang ko. So nabautisman po ako noong June 24, 1969. And then on po, naging lalong masigla ako. Masigla na po ako sa pagiging aglipay, pero mas masigla po ako sa pagiging Iglesia ni Cristo. Kasalukuyang 30 taon na po akong diakonesa. Yun po, yun ang magandang karanasan ko. Nagkaroon ako ng kapayapaan sa buhay. Takot akong gumawa ng kasalanan kasi alam ko magkakasala ako sa Diyos. Pag nagkasala ako sa Diyos, baka hindi na ako magmana ng bayang banal. Yun muna ang una ko eh. Eventually, as you go older, I'm now 70 years old, 3 taon po, halos 50 mahigit na po akong Iglesia ni Cristo, mas iba po pala ang karanasan habang ikaw'y tumatagal sa iglesia. Ako po si kapatid ng Teresita Dizon Eusebio, isang diakonesa sa lokal ng Epinalo San Juan, Metro Manila East. Ikirarangal ko po na ko po ay makakaanib sa Iglesia ni Cristo. Gaya po ng sinabi ni kapatid na Teresita Eusebio, kaya siya nakapagpasya na umanib sa Iglesia ni Cristo, ay dahil dito sa Iglesia ni Cristo ay nalaman niya kung ano ang mga katotohanan ng aral, na ito ang umakit sa kanya para lalo niyang suriin, alamin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo at nang maunawaan niya at sampalatayanan ang lahat ng mga aral ng Iglesia ni Cristo, ay nakapagpasya po siya na umanib sa Iglesia ni Cristo. At nung malaman niya yung mga katotohanan ng aral, lahat naman ng mga maling aral o mga kasinungalingang aral ay kanya naman pong itinakwil. Bakit po kaya napakahalaga na tanggapin ng tao ang katotohanan at sa pagtanggap ng tao ng katotohanan, meron din siyang dapat na gawin sa lahat ng mga mali o kasinungalingang aral na ito ay dapat niyang itakwil. Ano nga po ba ang pagkakakilanlan sa mga tunay na kay Kristo o mga tunay na Kristiyano? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Efesos sa 4:21 at 25. Ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo, pakinggan po ninyo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, dahil dito, itinakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung inyong napansin mga kaibigan, sa pahayag na ito ni Apostol Pablo ay ipinakilala niya ang katangian ng mga tunay na kay Kristo. Ano po ang kanilang katangian? Ang sabi, naturuan niya sila ng katotohanan na kay Jesus. Sa makatwid, tinanggap at sinampalatayanan nila yung mga katotohanang itinuro ng ating Panginoong Sukristo. Ano pa po ang kanilang ginawa? At itinakwil naman ang kasinungalingan. Kaya, ang sino man pong nanghahawak sa aral na katotohanan, tandaan po natin, sila po ang mga taong tunay na kay Kristo. At ang mga napapaniwala naman po sa mga kasinungalingang aral,
tiyak sila naman po yung mga tao na hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Subalit pagka ang pag-uusapan po ay katotohanan, alam naman po natin na ito ay relatibo. Mayroong katotohanan sa ibang mga tao pero kasinungalingan naman sa iba. Para wag po tayong magkamali kung alin yung katotohanan na kay Kristo na tinanggap at sinampalatayanan ng mga tunay na Kristiyano. Alamin po natin ito. Alin po ba yung katotohanan na tinanggap at sinampalatayanan ng mga tunay na kay Kristo o mga tunay na Kristiyano? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Juan sa 17, ang talatay 17, pakinggan ninyo ito. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Tandaan natin, ang katotohanan na tinanggap at sinampalatayanan ng mga tunay na kay Kristo, walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Saan po ba natin matatagpuan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos? Dito po sa mga banal na kasulatan o sa Biblia. Gaya ng mababasa natin sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 16. Kaya pagka ang isang aral, ang isang paniniwala ay wala po dito sa banal na kasulatan o kumokontra sa mga katotohanang nakasulat dito sa mga banal na kasulatan, yun po ay mga kasinungalingang aral. Ano ang dapat gawin? Doon sa mga kasinungalingang aral, dapat itakwil ng tao. At ang katotohanan naman, ang dapat tanggapin at sampalatayanan ng tao. Tandaan natin, ang mga tunay na kay Kristo, ang tinanggap nila ay katotohanan. Ito nga po yung sinabi kanina ni kapatid na Teresita, na nalaman niya dito sa Iglesia ni Kristo kung ano yung mga katotohanang aral. At ang isa nga po sa mga katotohanang aral na kanyang naunawaan at lubos na sinampalatayanan, tungkol po sa kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng mga tao. Ano nga po ba yung katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Sukristo, nakasulat dito sa banal na kasulatan, kung sino ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng tao? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa 1:17, 1,3, pakinggan ninyo. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito, ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Ikaw, nakaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Batay po sa katotohanan ng mismong itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, sino po ang tunay na Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao? Batay po sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, ito anyang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw, nakaisa-isang tunay na Diyos. Napansin niyo po ba yun, mga kaibigan? Ang banggit ng ating Panginoong Jesucristo, ikaw anya ang makilala nila, nakaisa-isang tunay na Diyos. Pagka po ginamit yung salitang ikaw, tiyak hindi po ito tumutukoy sa nagpapakilala, kundi doon sa kanyang ipinakikilala. Sino po ba yung nagpapakilala? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po? Yung nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi rin po sa talata, tumingalaan niya ang ating Panginoong Jesucristo sa langit at nagsabi, Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo po kasi noon ay nandito pa sa lupa, nananalangin siya at ang kanyang dinadalanginan ay ang nag-iisang tunay na Diyos na nasa sa langit. Ang Ama po, ang nag-iisang tunay na Diyos na ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi naman po niya ipinakilala ang kanyang sarili na tunay na Diyos. Lalong hindi niya po ipinakilala na siya ay kapersona
ng nag-iisang tunay na Diyos. Manapa nung ipakilala ng ating Panginoong Sukristo kung sino siya, ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, at si Jesucristo anya na sinugo mo. Ang ating Panginoong Sukristo po, isinugo ng nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Kaya, nung malaman ito ni kapatid na Teresita, dati ang kanyang paniniwala, ang Diyos di umano ay may 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nalaman niya yung palang aral na yun, kasinungalingang aral. Kaya kaagad na itinakwil niya yung maling aral na yun at ang kanyang tinanggap yung katotohanan ng aral na mismong itinuro ng ating Panginoong Sukristo. Gaano po kahalaga yun? Sinabi rin ng ating Panginoong Sukristo kanina, ito anya ang buhay na walang hanggan na makilala natin na iisa lamang ang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ngayon, pagka ang pag-uusapan naman po ay mga taong nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, meron din po bang ipinakikilala at itinuturo ang mga banal na kasulatan na mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom? Meron po. At kung sino sila? Pakinggan ninyo, pahayag at pagtuturo ito ni Apostol Pablo. Dito po sa Roma, sa 5:8-9, dito po sa saling Amplified Bible, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo. Subalit ipinakita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ng kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ang Mesiyas, siyang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ngayon ay inaring dapat na pinawalang sala, ginawang matwid, at dinala sa tunay na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Gaano pa kaya katiyak na ililigtas niya tayo sa galit at puot ng Diyos? Napansin niyo po ba mga kaibigan, dito sa pahayag ni Apostol Pablo, ang sabi niya, ipinakikitaan niya ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ng kanyang sarili ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo anya'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay anya para sa atin. Ano po ang ibinunga sa mga tao nang naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi rin po sa talata, sila anya ay pinawalang sala, ginawang matwid, dinala sa tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya ano na po ang natitiyak ng mga taong naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Sukristo o mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Ang sabi, tiyak na ililigtasan niya tayo sa galit at puot ng Diyos. Siguradong sigurado po ang kaligtasan ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Subalit maaari pong ito ang sabihin ng iba. Hindi po problema yan. Sapagkat kaya nga po namatay ang ating Panginoong Sukristo para bayaran ang kasalanan ng lahat ng mga tao. Ito po kaya yung paniniwalang yon. Yung po kaya ang katotohanan nakasulat sa banal na kasulatan. Pagka ang Biblia po ang ating sinangguni, sino nga lamang po ba ang pinatutunayan ng banal na kasulatan ng mga taong natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Gawa 20:28. Salin naman po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa katotohanan
na nakasulat dito sa Biblia. Ang binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Dahil po dyan, ano po ang katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Kristo na dapat gawin ng mga tao na nag-iibig na magtamo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo ang mismong pagtuturo at pahayag ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa 1, sa 17 at 9 pa, ay ganito ang ating mababasa dito po sa saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wika natin, pakinggan ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo, binigyan din niya buong katotohanan anya na kanyang sinasabi. Tandaan natin, ang mga tunay na kay Kristo o mga tunay na Kristiyano, tinanggap, sinampalatayanan nila yung mga katotohanan na itinuro ng ating Panginoong Kristo. At ang isa nga po, sa mga katotohanan itinuro ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, siya anya yung pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Ang kawan po na kung saan naroroon ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Kristo, binasa na po namin sa inyo kanina sa Gawa 20:28, walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. So makatwid, nang magpasya po si kapatid na Teresita Eusebio, naiwan ang kanyang dating reliyon at umanib siya sa Iglesia ni Kristo, ibinatay pa rin po niya sa katotohanan ng mga nakasulat dito sa banal na kasulatan yung kanyang naging pagpapasya. Kaya natitiyak niya na tama ang kanyang ginawang pagpapasya na pumasok o umanib sa Iglesia ni Kristo. Tandaan natin sa ating ginagawang pag-aaral, ang mga taong tumanggap ng katotohanan, sila anya ang nakatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan, at ang mga taong tumanggap ng katotohanan, itinakwil na rin nila lahat ng mga maling aral o mga kasinungalingang aral. Ng mga aral na ito, hindi maghahatid sa kanila sa kaligtasan, kaya itinakwil nila yon. Tinanggap naman nila yung mga katotohanan ng aral sapagkat ito nga ang makapagliligtas sa kanila pagdating ng araw ng paghukom. Kaya nga po, patuloy namin kayong inaanyayahan, mga mahal po naming mga taga-subaybay. Suriin niyo po ang Iglesia ni Kristo. Isa lamang po ang tinitiyak namin sa inyo. Lahat ng mga aral na sinusunod dito sa Iglesia ni Kristo, ang pinagbabatayan po ay ang Biblia. Maliban po dito sa Biblia, wala na pong pinagbabatayan pa na aral ang Iglesia ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Teresita ay meron ding paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ang kanyang paanyaya. Doon po sa mga kaibigan ko, kasi sa kamag-anak ko halos iglesia na eh. Sa mga bago kong kaibigan, dati kong kaibigan, madalas ko po kayo aniyahan kung may pamamahayag. Bigyan niyo po ng pagkakataon ng sarili niyo. Maging maligaya tulad ng naranasan kong kaligayahan ngayon. Pagka po may nag-anyaya sa inyo, pagbigyan niyo po, kahit minsan lang, pagbigyan niyo po. Sabihin niyo kung sinungaling po ang hindi ko sinasabi sa iyo, masayang maging Iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri, at loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na dumating na din po ang pagkakataon. Magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon na aming Diyos, maraming salamat po sa pamamagitan ng programang ito na ipararating namin sa mga tao ang iyong mga kalooban, mga katotohanan na dapat tanggapin ng tao
para magtamo po kami ng pangako mong kaligtasan. Maawa ka nawa po sa mga nakinig at sumubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po maging daan na po ito para lalo nilang suriin ang halaga ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami sa iyo. Maawa ka po patuloy na ipamagitan ng aming mga panalangin. Pakibasbasan lahat ng iyong mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala mo po ang kapatid na Eduardo Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hangad din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.